Okay, since na lumabas na po itong binayarang testigo ni Risa Dimuñeta, ay wala pong rason na para hindi na ninyo i-dismiss or i-release sa pagkakakulong itong si Pastor Kibuloy. Maliwanag po yung statement nung alias Rene na yun na nagtestigo dyan, yung pala binayaran pala ng 1 milyon nitong si Risa Dimuñeta. Ang kapal na mukha mong demonyo ka. Kung itong si yung kumakampi kay Alputirang Patutot, naulit ba na maitim ang bilat, itong si Risa maputla ang bilat. Ngayon, anong ginagawa nyo dyan ng mga senador? Lalo na dyan sa Ethics Committee. Since na lumabas yan, imbestigahan agad dapat ng Ethics Committee na yan para pag lumabas at totoo yung fake na yung binayaran ni Risa Dimuñetang yan, abay yan ang ipalit, ikulong doon sa kulungan ni Pastor Kibuloy. Yan po dapat. Grabe na talaga ang nangyayari sa atin. Kaya dito sa mga anak ko, Diyos mio, grabe ang pagiging demonyo. Nagsama-sama ang mga demonyo sa administration Marcos na ito. Nagsama-sama. Nagsama-sama rin yung mga pangit. O tingnan mo yung itsura ni Bangag na yan, parang kuhol. Yung asawa niya, parang tarsier. Budlat na, butod pa. Kaya sama-sama itong mga demonyo sa administration ito. Hindi naman siguro kayo bingi diyan sa may hawak ng kaso ni Pastor Kibuloy, at hindi naman siguro kay bulag na hindi nyo makita or ma-evaluate yung sinasabi nitong alias Rene na ito. Aba, magdesisyon na po kayo. Kisa patuloy na nagsasaper ng kahirapan itong si Pastor Kibuloy dyan, na yun pala puro fabricated kaso, fabricated evidences pala yung mga inilatag dyan ni Risa na maputla ang bilat. Ganun ba talaga? Kasi yung mga ganito pong kondisyon ng tao, ito po yung mga ito yung mga PWD. Considered as PWD po yung mga ganyang klaseng tao. Yung hindi po normal, kagaya yan, sabi ko na, yung ulik ba na yan na maitim ang bilat, considered as PWD yan. Itong si Risa na maputla naman ang bilat, considered din as PWD yan. Itong si Tio Moreno na supot, considered din as PWD yan. Isa pa itong si Banatbay na isa ring supot na planong patanggal yung bayag niyan at papapalitan daw niya ng bilat ng baka. PWD ang mga taong yan. Ngayon din, palayain nyo si Pastor Kibuloy. Ganito itong mga hayop na ito. Pinagplanuhan, binayaran, kagaya nitong ginawa ninyo kay President Duterte. Damay pala dito yung pagplano itong si Lagdamio na ito na isang bangag din na dumudugo na yung ilong sa kasisinghot ng Shabu. Hindi lang Shabu. Pagka Shabu kasi doon yan sa mga pipitsugin. Pag kukin na, ayan, diyan na sa mga
bangag na. Paputo-puto, ops pa kayo, mga litsi kayo. Paano? Hindi naman yan ang tinitiran nyo, kaya paputo-puto, ops pa kayo doon sa na-recover na shabu dyan sa dagat. Ay, mga litsi talaga. Ay, patawarin ako ng Diyos. Kaya nga po yung sinasabi ko. Ipagdasal nyo po na yung mga susunod na presidente, hindi ako i-appoint diyan. Dahil pagka in-appoint ako, depende kung tatanggapin ko. Sisiguraduhin ko sa inyo, babiyahe kayo sa impyerno lahat. Tandaan ninyo yan. Naidagdag na sa listahan ko itong demonyitang ito na maputla ang bilat. Hindi ko kayo titirhan, maging kaluluwa ninyo susunugin ko. Tandaan ninyo yan. Grabe ang pahirap nyo sa tao. Grabe yung mga kademonyohang ginagawa ninyo. Hindi ko na po ipi-play kasi yung sinasabi nitong alias Rene, kasi nga po, at this oras ng gabi, kagabi, nung makita ko yan, kaya antimano, inilive ko na lang yan para makita po ng ating mga kababayan. Kaya hindi ko na po kailangan i-play pa rito yung itong alias Rene na ito. At alam niyo na po yan. Nandiyan naman po yan. Grabe, nakakapangilabot itong pinaggagawa nitong si Rizang demonyita na ito. Sige lang. Sigurado ako, buhay pa kayo. 3 taon na lang. Kasi na yung 3 taon, madali na lang yan. Kayo, yung madalas kong sinasabi, na kayo talaga ang piste ng lipunan. Kayo ang nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Kung wala kayo, imagine nyo, yung mga ginagasta ninyong yan, kagaya ng mga jet-jet, ng mga aeroplano, mga helicopter na ginagamit nyo para pumunta doon kaya itong bullshit na lagdamiyo na ito. Para lang kausapin itong mga testigong, mga piki na ito. Lumabas na. Lumabas na ang katotohanan. Wala po talagang kwan yan. Lahat po naman talaga yan ay lalabas. Lalabas po lahat yan. Lord, patawarin mo ako. Kung iaadya mo na yung susunod na presidente ay ia-appoint ako sa kahit na anong posisyon dyan. Pero natural, may kinalaman sa mga pulis at sundalo. Para ngayon pa lang, sinasabi ko, wala akong ititirang demonyo dito sa Pilipinas. Sinasabi ko na, hindi ko lamang gigilitan kayong mga hayop kayo, susunugin ko pa maging ang kaluluwa nyo. Tandaan ninyo yan. Kaya ang papangit ng mga itsura nito eh. Kaya tingnan nyo yung mga pangit na yan. Yung mga nagkukunwaring puro Duterte ang mga bukang bibig. Lumabas, sila pala ang traidor. Nakikinabang pala sila sa pira ng kataraidoran na tumaraidor kay President Duterte. Ganon din dito kay Pastor Kibuloy. Sinabi ko na po yan. Baka hindi nyo nalalaman. Pero ngayon, tinatapik pa ba nila si Pastor Kibuloy? Hindi na. Maging ngayon dapat sila, kung sila umarangkada na yung mga yan, dahil nakita na nila yung nangyaring yan na talagang binayaran lang pala ni Reza na maputla ang kwan, kargada. Imaginin mo. Oh. Wala nang nagtatapik kay Pastor Kibuloy. Paano nga? Puro mga kwan ito, mga mapagkunwari. Pagkapira yan, alisto yan mga yan. Natataranta yan. Imaginin yung isa nga dyan.
Nung nalaman ng mabibigyan ng pera, putya, nagkakandara pa dapa sa pagkukumahog, makapunta lang sa Davao. Isa na dyan, itong si Baklang Bay na ito, na walang ibang tinapi kundi si Maharlika. Buwa ka ng ina ka, tigil-tigilan mo yun dahil pagka napika ako sa'yo, tatabtabin ko yung uso mo. Grabe, nakakapangilabot. Kagabi, sabi ko nga po, patulog na sana ako eh. Nung makita ko yung statement ni alias Rene na yan, talagang inilive ko na lang para wala nang maraming usapan. Bahala na. Nakakapangilabot talaga. Imagine mo yan. Nakakatulog ka pa ba niyan? Ginagawa mo na yan, Risa? Isa ka pang immoral. Ha? Aba, dito na natin ngayon, ito mga kababayan, ito ang abangan natin kung a-action ba dito yung Ethics Committee dyan sa Senado. Ewan ko, sino ba ang may hawak ng Ethics Committee dyan sa Senado? Paki-comment nga po rito kung sino nakakaalam, kung sino yung may hawak ng Ethics Committee at tatawagan ko at tatanungin ko kung yan ba ay palalampasin pa nila. At dapat dyan, magkaroon na sila ng recommendation na para ipadala doon sa judge na kung saan yan ang humahawak kay Pastor Quiboloy at i-release na, now na si Pastor Quiboloy. Dahil yan ang dahilan lang eh. Yung mga witnesses nila, yung alias Rene na yan, saka yung iba pa, yan lang ang dahilan. Ay bayad pala ni Risa. Ang kapal ng mukha mo. Tapos yung pambabayad mo, yan yung mga ninakaw mo sa PhilHealth. Buwa ka ng ina ka. Ang kapal ng mukha mo. Kung gaano kakapal ang mukha mo, ganun din kakapal ang bilat mo na namumutla na. Hayop ka. Ito bang mga ito? Karespeto pa ba itong mga animal na ito? Demonyo. Demonyo talaga. Ngayon, pasisinungalingan niya. Buwa ka ng ina ka. Anyway, mamaya po, kung may time pa, babalikan po natin yan. Pero ito muna ang i-broadcast ko sa inyo. Mayroon po tayong bagong magandang development dito sa gira ng Iran at saka Israel. Ano po? Na kung saan kahapon lang yung sinasabi ko nagpi-fake news itong si Donald Trump na ang sinasabi niya ay nagkasundo na raw ng ceasefire ang Iran at saka Iraq, which is itinanggihan ng Iran. Ngayon po may bagong development aside doon sa iba na naririnig ko. Mayroon din po dyan nag-comment na kung na raw talagang humupa na raw po yung putukan at talagang kumpirmado na po yung ceasefire. Praise the Lord. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Sabi ko nga, kung ito na mangyari, wala na po. I-rest nyo na po sa inyong isipan yung pwede pang magkaroon ng World War III. Kasi mga po ang sinasabi ko lang po dito, at hindi lamang po ako nagsasabi, maging ito pong mga eksperto nagsasabi, na kapag ka nag-escalate nga yan, at pumanig na rin itong China at Russia dito sa Iran, tapos na po ang Pilipinas. Yan po ang totoo. Kasi nandito po yung IDCA ng Amerika sa atin. Siyam po yata na IDCA nandito sa atin. Salamat sa Diyos dahil kung ito po ay talagang napagkaisahan nila yung ceasefire. At salamat kung tuluyan nang mawawala na yung gira niya at magkasundo na lang po lahat.
At kasi nga po, sabi ko nga po hindi ko ma-imagine kung ilan yung mga, lalo na po itong mga kabataan natin, sisiguraduhin ko po yan pag nangyari yan. Hindi po mapupuno po yung vision ng mata natin sa pagtanaw ng mga nakadapa nating mga kababayan yan. Ang masakit pa po dyan, yung mga bata na madadamay. Sigurado po yan. Mamamaho na lang yan dyan sa kalsada. Pero sabi ko nga po, praise the Lord. At hindi ko po alam kung papaano yung mga nagdasal, kung anong ginawa ng mga nagdasal, maging ako na rin po. Hindi ko alam kung aling dasal doon yung garinant ng ating Panginoon. Pero hindi na po pinag-uusapan yan kung kaninong dasal. Ang basta, mahalaga po ngayon, hindi na po matutuloy ang pandaigdigang gira na yan. At sigurado po, wala pong kwan. Wala pong matitira dito sa mga, lalo na po yung mga pagala-gala dyan. Yung wala man mapuntahan. Kaya sinasabi ko, paulit-ulit ko lang din po sinasabi rito. Nasa lahat ng gira ang matitira na lang itong mga subscriber ko. Dahil alam ko yung pagdadalhan ko sa kanila, safe na safe. Pero sabi ko nga kung natatandaan nyo ba, yung sinabi ko kahapon lang, kahit gusto kong ipagdasal ngayon na tigil na wag na matuloy yan, di ba sinabi ko na rin, sige, gusto ko na rin at ipagdarasal ko na rin na matuloy na, para sa ganun makita ninyo yung totoong ako na nagsabi at nag-offer sa inyo na lahat ng mga subscriber ko dito sa akin para kayo ay maligtas. At hindi po nagbabago yun. Nananatili po na sa mga darating pa pong mga araw at magkaroon ng gawa ganito at dilubyo, hindi po magbabago yung stand ko na kupkupin ko kayong lahat dito. Una, hindi ko po pwedeng i-describe dito Pero dito, ang sisiguraduhin ko, isang kilometro lang ang layo bago kayo makarating doon sa sinasabi kong doon tayo magsama-sama. Mangingilabot na kayo. Yan lang muna ang pwede ko sabihin sa inyo. Bakit ko nga ba nagawa yan? Ay isa naman akong hampas lupa at patay gutom noon. Alam nyo ang kasaysayan ng buhay ko, na kung hindi na ako bigyan ng mga pagkain ng mga katulong dyan sa Green Hills dati, wala akong makain. Ganon ko isinasalarawan ang pagiging patay gutom ko noong time na hindi pa ako nadadaanan nung matandang sinasabi ko. Ganon ako ka patay gutom. Pero dito sa sinasabi kong kinonstruct ko na if ever na magkaroon man ng dilubyo or ganito, mga girang ganito, papaano ko kaya nagawa ito? Napakaluwang po nito. Lahat po dito kumpleto na, wala po kayong hahanapin na. Ang tanong, mabubuhay ba kayo rito na walang kuryente? Lahat po dito nandito na. May kuryente po kahit nandito tayo. Kahit po lahat yan, wala po talaga supply. Hanggang ngayon, wala pong supply ito ng kuryente. Pero pag nandito kayo,
napakalamig. Kung kuryente at kuryente ang pag-uusapan, mayroon. Sa pamamagitan po yun ng tubig lang. Nandito na po lahat. Anyway, stop tayo doon. At kaya po, ang sinasabi ko lang po rito, at least, kung hindi man natuloy itong girang ito, nandoon pa rin po yung hindi nagbago yung aking offer na kupkupin ko kayong lahat dito. Dahil kung nagawa ko man ito, ang munting paraisong ito na masasabi kong paraiso, lahat po yan ay ibinigay niya lahat ng mga resources para mabuo ko ito. Kaya po ang paniniwala sa ating Panginoon, ibigay niyo lamang po yung pagtitiwala at buong sampalataya sa Kanya. Wala pong imposible sa Kanya. Kaya naman ang sinasabi ko mga kababayan, kayo mismo ang magliligtas sa sarili niyo. Base yan sa inyong pananampalataya na galing sa inyong puso. Hindi po ang mga pare at mga kung sino-sinong mga manyak dyan na mga adik na pare ang magliligtas sa inyo. Kayo mismo. Hindi ko kayo ini-encourage na magsimba sa kahit anong relihiyon. Una, wala pong naidudulot yan. Sinabi ko na po sa inyo, mayroon ba pare or pastor, kung saan man kayo kaanib, na nagsabi na ito nalalapit na ang gira, na pwedeng mangyari na buong mundong gira ito? Sige, mayroon kami bilang inyong pastor ninyo, bilang inyong pare ninyo, may inilaan ako sa inyo na doon tayo magsama-sama. Mayroon bang sinabi sa inyo mga pastor ninyo kung saan mga kaanib o kayo dito sa mga pare ninyo na mga manyak at mga adik na mga pare nito? Sigurado po ako wala. Kasi ang alam lang po nila, yung kumulikta ng abuloy. Tingnan nyo. Ang lalakas pa ng mga animal na yan, umaasa na sila sa abuloy ninyo. Kaya kung walang abuloy kayo, wala. Patay na rin po yung mga yan. Patay na rin yung mga bisyo nila na pag-aadik. At pang bababae nila. Dati, hindi ako maniwala doon sa yung nabalita dati na yun dyan sa Pampanga na rapist na pare. Pero nung nalaman ko, abay, sabi ko totoo pala. Nung mabalitaan ko rin itong pare na ito na yung laging nakadikit kay Dilima, na ito palang paring ito ay adik, hindi pa rin po ako maniwala no. At nung dumating po nung time na hearing dyan sa Senado, siya mismo ang umamin na 10 taon siya na nag-adik. Kahit pa sabihin niyang na-rehab na siya ngayon, hindi ako maniniwala. Nakadikit na yan sa dugo niyan. Yang bisyong yan. Tingnan nyo. Tapos sisimba-simba kayo, yan ang magmimisa sa inyo, kasalanan nyo yan. Tandaan ninyo, diyan pala nagkakasala na kayo. Bakit pa kayo pupunta dyan sa simbahan na yan din pala magbibigay sa inyo ng kamalasan. Speaking of kamalasan, hindi po ako nagbibiro dito. Kapag hindi pa kayo nag-unsubscribe dito kay Trixie, dito kay Crisette, dito kay Joey, dito kay Tio Moreno, dito kay Banat Bay, pag hindi pa kayo nag-subscribe, sa Biyernes mismo,
itataas ko yung bato dito at makikita ninyo on the spot mamalasing kayo. Tandaan ninyo yan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Noong itinaas ko yung batong yon, na yan yung binigay sa akin ng matanda na yan. Hindi binigay pala, na iniwan or naiwan sa akin yan. Marami na pong kababalaghan ang mga nangyari. At sigurado ako dyan. Kasama na rin ito kay Risa na maputla ang bilat. Isasama ko na rin yan sa pagtaas ng bato sa Biyernes. Yan, tandaan nyo. At least, medyo kampante na tayo. Pero, narinig pa rin ninyo sa akin na if ever na nandyan talaga at hindi na natin maiwasan yan, at least narinig nyo sa akin na kukupkupin ko kayong lahat dito sa akin. Pero kung ganun pa man, ay yun pong mga plano ko na maglalagay sa Luzon, Visayas at Mindanao nang kahit na pwede natin mapaggamitin if ever may dilubyo, tutuloy ko pa rin po yan. Katunayan, mayroon na po akong nabili na lupa dyan sa parting Bisaya. At mayroon po akong nabili dyan sa Negros Oriental na 25 hectares. At mayroon din po ako dyan sa Iloilo na 35 hectares. Yan po yung talaga yung plano ko. Ngayon, mayroon pa naman akong 24 years na mamamalagi dito. So, mayroon pa tayong 24 years na pagsasamahan. At that time, alam ko na kapag bumalik na ako sa kanya, ay alam ko na nandyan na kayo sa stable na pamumuhay. Hindi kagaya nito ngayon. Yan ang pangarap ko. Alam ko kung kailan at kung anong oras ako mamamatay. Sinabi ko na yan. Kung inyong balikan yung mga videos ko, kaya ngayon, kaya man lang malakas ang loob ko na hinahamon ko ng patayan itong mga kawatang mga politikong ito, kasi alam ko kahit anong gawin nila sa akin, hindi nila ako mapapatay sa bala nila. At nandito po sa likod ko yung ebidensya. Wala po kayong makikitang likod ko. Tad-tad po yan ng bala. Yung pinagdikitan ng mga bala. Wala po kayong makikitang kwan dyan. Likod. Ilang gira ang pinagdaanan ko. Kung may mga kamag-anak kayo na nakasubscribe dito sa mga nabanggit kong taong ito, pagsabihan nyo na, baka sa Biyernes itinaas ko yung bato, madadamay sila sa kamalasan. So hanggang dito na lamang po at 3 araw na po akong hindi nakapag-raffle doon sa John Birana Vlogs, ay magra-raffle po ako ngayon. So yung po mga gustong manood doon sa raffle ko sa John Birana, mamaya pong alas 11 i-upload ko po yung raffle. Kasi doon po ngayon, alam ko, kung 3 araw na akong hindi nakapag-raffle, 30,000 na po. Bawat isa, kadalawa ng dalawa po yan na binubunot ko doon sa timba. At doon naman po sa mga gustong sumali dyan, ay balikan nyo lang po yung mga instruction dyan sa John Birana Vlogs at napagod din po mag-explain. Yung po mga hindi pa nakakaalam, manood po muna kayo. John Birana Vlogs, panoorin nyo, mamayang alas 11, alas 12, i-upload ko po dyan yung John Birana Vlogs para mapanood po ninyo yung ating vlogs doon at raffle. So maraming salamat po at
Walang makakatulong sa atin kundi sarili natin. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.